Ang tawag dito, broken homes and broken family. Kaya yung mga pamilya nagkakawatak-watak, yan po ay bunga ng sumpa. Kailangan ang sumpang yan ay maputol. Huwag mo akong takutin, ha? Hindi porke mas malaki yung sweldo mo. Hindi naman kita tinatakot. Gusto ko lang intindihin mo ang ginagawa mong mali. Bakit? Anong mali sa ginagawa ko? Mag-beer house man ako, pero ako naman ang inuubos ko, ha? O, edi inamin mo rin. Nagbi-bill house ka nga. Hindi ko inaamin. Ipinagpapalagay ko lang. Ang hirap sa'yo, masyado. Ang hirap din sa'yo. Huling-huli ka na. Ayaw mo pa rin aminin. Liwanag sa landas ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mula sa mga karnasang hango sa tunay na kasaysayang ipinadadala ng ating mga tagapakinig, mga karanasan kung paano nila natagpuan ang tunay na liwanag sa landas ng buhay. At ngayon, narito ang isang liham kasaysayang padala ng isa nating tagapakinig. Dear Brother Mike, purihin ang Diyos. Matagal ko na pong hinahangad na makapagpatotoo. Ngunit hindi ako magkalakas ng loob na umakit sa stage. Kaya po, upang makapagpasalamat ako sa ating Yahweh El Shaddai, pinili ko pong gawin ang sulat na ito. Alam po ninyo, matagal na panahon ako naging alipin ng kasalanan. Ako po yung isa sa madalas tamaan sa iyong mga pagpapahayag. Yun bang mali na ang kalagayan, pinaninindigan pa. Pero ako naman po, Brother Mike, ay naninindigan noong wala pa ako sa ating gawain. Ngunit nang makilala ko si El Shaddai, agad akong nagpasakop sa mabuting balita upang maunawaan ng inyong tagapakinig ang ibig kong sabihin. Hayaan po ninyong simulan ko ang ating sharing sa ganito. Birang ba ito? Walang laman ng kaldero. Walang man lang makain. Ay! Ano ba? Natutulog ng mga anak natin. Alam mo naman napakahirap patulogin ng dalawang yon. Bakit? Ikaw naman kung mag-ingay ka, kala mo. Bakit walang pagkain? Ha? Nagugutom ako. Madaling araw na. Inaasahan mo pa bang may maghihintay sa iyong pagkain? Oh! Dito ako nakatira. Inaasahan kong pagating ko, may mag-aasikaso sa akin. May maghahain sa akin. Noon yon. Pero ngayon madalas na ang pag-uwi mo ng madaling araw. Hindi na. Aba, teka nga. Ano? Ako ba ginagalit mo, ha? Oy, Fred. Kung pagsalitaan man kita ng ganito, kasalanan mo rin. Ha? Paano ko magiging kasalanan? Sabihin mo nga. Mhm. Ha? Ano? Ikaw itong babae. Oh. Dapat lang na ikaw ang magkasikaso sa akin, ha? Pag ako'y Uy. dumarating dito sa bahay. Hindi ako martir, Fred. Kulang na nga ibinibigay mo. Gusto mong pang maghimala ako para lang may maabot ang pagkain mo pag-uwi mo? Ha? Ika nga. Ano Ano? ang ibig mong sabihin? Ano? Ha? Kulang ang ibinibigay ko, ganun ba? Ganun ba ang ibig mong Kung sabihin? may pakiramdam ka, alam mo kung anong ibig kong sabihin. Dami-dami mong arte. Sige.
Gumawa ka ng paraan. Gusto kong kumain. Nagugutom ako. Oo, anak, alam ko na. Itong party nito ang gusto mong basahin ko dito sa libro, di ba? Opo. O, sige. Mag-uumpisa na tayo. Maupo ka na rito sa tabi ni Mama. At babasahin ko ng kwento ni Rapunzel. Siya po yung princess na kinulong ng bruha. Oo, Irene. Pero teka, alam mo na palang kwento eh. Hindi po lahat, Ma. Kasi hindi naman tinapos ni Papa nung ikwento niya. Pati mga anak namin, nararamdaman ang pagpapabaya niya. Oo, sige. Ikukwento ko na, ha? Once there was a couple in a faraway place. Ay, may tao, Ma. Anak, dito ka na lang sa sofa, ha? Awakan mo itong book at titignan ko kung Opo. sino yun, ha? Opo. Magandang umaga, Maylene. Si Fred nariyan pa ba? Ikaw lang pala. Teka! Oh. Huwag mong isara ang pinto. Si Maylene naman eh. Pati ba sa akin nagagalit ka? Kabarkada ka ng kasama sa trabaho ni Fred. Tiyak nakatulad ka rin nila. Ano naman ang ibig mong sabihin? Wala akong oras para makapagkwento sa tulad ninyo. Inaasikaso ko pa ang anak namin. Tsaka wala dito si Fred. Pero kung gusto mo matuntun, puntahan mo sa beer house na malapit sa trabaho nila. Maylene. Gising. Ano ba naman? Lasing ka na naman eh. Natutulog na ang mga bata. Lumabas ka na rito at baka magising pa sila. Bakit dito ka natutulog? Anong pakialam mo? Ayokong tumabi sa'yo. Lagi ka na lang amoy kabaret. Sige. Bumalik ka doon sa kwarto at may pag-uusapan tayo. Ayoko. Anong ayoko? Sumusobra ka na. Ang mga bata sabi, magigising. Ano ka Kung ba? ayaw mo babang usapan natin, sumunod ka sa akin. Ano ba yon? Maupo ka muna dyan sa kama. Ano nga ba yun? Sabihin mo na kung ano yun. Binastos mo na yung kaibigan ko. Totoo ba yon? Oh, bakit? Nagsumbong ba sa'yo? Kung galit ka sa akin, ako na lang ang awayin mo, ha? Hindi yung kinakalagkad mo hanggang sa ibang tao ang galit mo sa akin. Sa ibang tao, nahihiya ka? Sa amin ang mga anak mo, hindi? Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Alam mo, Fred, nagsasawa na ako sa ganitong buhay. Araw-araw na lang kung hindi ka lasing, wala ka namang pera. Ano ba? Ikaw ha, huwag mong dalhin kung saan ang usapan, ha? Huwag kang magtanga-tangahan, Fred. Alam mo kung ano ang mga pagkukulang mo sa aming mag-iina. Ano ba At pagkukulang ko? tinatapat kita. Pagod na ako sa kakaunawa sa'yo. Total, hindi ka rin naman makapag-entrega ng tama. At mas pinahalagaan mo ang barkada mo. Mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Hoy! Ako ha? Ano? Huwag mo akong takutin. Ha, hindi ka tinatakot, ano? Hindi porke mas malaki ang sweldo mo.
Aba, Ay, hindi kita tinatakot. Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko. ha? Ano? Hindi mo kayang gawin yan, Maylin. Bakit hindi? Sinasabi ko sa'yo. Kaya ko. Alam ko namang ang ikinagagalit mo lang ay ang malimit na pagbibira house ko. Yun ang wala. Oh, di inamin mo rin. Hindi ko inaamin. Ipinagpapalagay ko lang na Tama na. Tama na. Huling-huli ka na. Tatanggi ka pa. Alam mo, Fred, mabuti pang maghiwalay lang tayo. Para pareho tayo magkaroon ng katahim. Hiniwalayan mo na rin pala. Eh, kailan ka naman makikipagbalikan? Excuse me, Daisy. Wala akong planong balikan ng tamad na lalaking yon. Oh, magkakaanak ka ba ng dalawa sa kanya kung di mo siya love? Daisy, mahal mo man ang isang tao. Pero kung daig pa niya ang batang paslit kung makadepende sa'yo, sigurado ko, iiwan mo rin ang asawa mo. Sobra ka naman. Alam mong totoo ang sinasabi ko. Alin? Kung hindi ko siya hiniwalayan, hindi ko matitikman ang makabili ng luho para sa katawan ko. Paano po? Dati pinagsusweldo ko, ipinambabayad ko na sa gastos niya sa bahay. At para sa mga anak namin. Wow, ang dami ng sinabi. Para makumbinsi ka kahit ano pang mangyari, hindi ko nababalikan ang asawa ko. Oh? Flowers for someone beautiful? Oscar? Para sa akin, kamo? Kanino pa ba? Maupo ka na nga. Pinagtitinginan tayo dito sa kantin. Salamat. Akala ko tatanggihan mo na naman ang pagsabay ko sa iyo ngayong lunch break. Ilang buwan pa lang akong hiwalay sa asawa, Oscar. Ayoko maging usap-usapan dito sa opisina. Ni Oscar, May ilang buwan na ngayon. hindi ako kukontra. Pero gusto kong malaman mo na malaking problema yan. Alalahanin mo, kasal ka pa rin kay Fred. Tsaka ko naiisipin yon. Ang importante, masaya kami. Eh, paano mga bata? Okay naman sila. Mabait naman sa kanila si Oscar. Sana nga, hindi ka nagkamali sa ginawa mo. Um, Kasi bilang kaibigan mo, ayoko rin namang makitang mangyari uli ang nangyari sa inyo noon ni Fred. Sabihin mo naman kay Tito Oscar, sumama siya sa PTA meeting sa school. Nagtatanong kasi yung mga classmates ko kung nasan ang daddy ko. Irene, huwag mo nang obligahin ng Tito Oscar mo. Marami siyang ginagawa. Ako na lang ang pupunta roon. Pero ma, Huwag kang matigas ang ulo, Irene. Nakita mo na nagmamadali ako sa pagpasok sa office, sasabay ka pa? kasi naman, dati sinasamahan ako ni Tito sa school meetings. Eh bakit ngayon? Bakit ba gustong-gusto mo siyang kasama? Ha? Ma, huwag na po kayong magalit. Kasi, Iiyak ka na naman? Ang palibasa, ang tito mo. Lagi kang sinusunod. Kaya siyang gusto mong isama roon. hindi naman po sa Totoo ganun, sinasabi Ma. ko. Masyado kayo na-spoil na magkapatid. Kaya kahit ako na mismo magulang ninyo, hindi ninyo sinusunod. Nagsumbus na kasi Irene. Bakit naman ganun ang ginawa mo sa bata? Alam mo, Oscar, kung minsan, iniisip ko, ako ang kontrabida sa bahay nito.
Ano? Maliliit pa mga anak ko, madalas na natin pagtalunan ng ginagawa mong pagpapalayaw sa kanila. Maylin, Hindi ba? teka muna, hindi kita maintindihan. Ang ibang tao, problema nilang kawalan ng pagmamahal ng stepmother o stepfather sa kanilang anak. Ikaw naman nagre-reklamo dahil sobrang pagmamahal ko sa dalawa mong anak. Ano ba yan? Hindi sa ganon. Yung pagdidisiplina ko, nawawala ng saysay. Dahil alam nilang kakampihan mo sila. Maylin, 7 taon na tayo nagsasama. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maunawaan ang dahilan? Hindi. At kahit siguro tumagal pa tayo, lalo lang tayo mag-aaway. Maylin, Kasi, inalis mo na ang respeto ng mga anak ko sa akin. Maylin, hindi Ewan mo ko, Oscar. Pero yun ang nararamdaman ko. Pinatulan mo ko para maranasan mo magkaroon ng anak na hindi naman naibigay sa'yo ng asawa mo. Maylin! Di ba? Maylin, bumalik ka rito. Wala niyo yun. Sa halip na humingi ng tawad sa akin, nakikipagmatigasan. Hindi na rin ako kinakausap. At madalas pa, inuumaga na rin sa pag-uwi. Hindi naman amoy alak. Saan kaya siya nang gagaling? Baka naman gusto mong isara ang pinto. Ako na nagsara. Total, hindi ka naman kumikibo. Ano? Matutulog na ako. Napapagod ako. Madaling araw na, Oscar. Saan ka na naman ba nanggaling? Nagpalipas na sama ng loob. Sa bahay ng babae mo? Wala ka ng pakialam. Ang importante, mailabas ko ang sama ng loob ko. Ikaw ba may ganang magalit? Maylin, hindi ko alam kung bakit nagkakaganito tayong dalawa. Nagkaguluhan sa'yo. na ako. Hindi ko alam kung sino ang may depresya sa atin. Kung inaamin mong pagkakamali mo, wala na tayong dapat pagtalunan. Wala akong makitang mali sa ginagawa ko. Ano ang aaminin ko? Yan ang mahirap sa'yo. Oo, matagal na nga tayo nagsasama. Pero palaging ako ang gumagawa ng paraan para magkasundo tayo. Nagsasawa na ako sa ganun, Oscar. Kung nagsasawa ka, lalo na ako! Dahil sa totoo lang, Maylin, nang pakisamahan kita, totoo ang pagmamahal na nadama ko. Pero ngayon, hindi ko na alam kung ano pang nararamdaman ko para sa'yo! Akala ko totohanan na kayo ni Oscar. Masakit, Daisy. Dahil kahit paano, naging responsable naman si Oscar. Kaya lang, mataas ang pride niya. Hindi siya tumatanggap ng pagkakamali. At saka, habang tumatagal, lalong sumisindi ang galit namin sa isa't isa. Ay, nako. Mahal mo nga siya. Hindi kita nakitang umiyak ng ganyan kay Fred. Tama na. Kung talagang ayaw mo na sa kanya, naku, huwag mo nang iyakan. Adi kung magsorry siya, tanggapin mo uli. Kung magsosorry siya. Pero kung hindi, mapipilitan na akong panindigan ang desisyon kong maghiwalay kami. Ma, ba't po umiiyak kayo? Irene, natanggal ako sa trabaho, anak. Ma, pero paano na tayo ngayon? May konti ako na ipon. Siguro naman, kasi pa yun hanggang sa makatagpo ako ng bagong trabaho. Ma, Makakaraos din tayo, anak. Kahit wala dito ang Tito Oscar ninyo, makakaraos din tayo.
Mauubos na rin ang kape. Iilang piraso na lang ang dilata. At wala pa rin akong trabaho. Yun namang naipon mo sa bangko. Mauubos na rin. Oh, Diyos ko. Ano bang nangyayari sa buhay namin mag-iina? Paano kami? Kapag naubos ang perang yun, at wala pa rin akong trabaho, anong ibabahid ko sa kuryente? Tubig, telepono, pantuition ng mga anak ko. Hindi sanay sa hirap ang aking mga anak. Paano sila? Paano? And his righteousness, and all these things shall be added unto you. Breakdown of marriage and family. Ang tawag dito, broken homes and broken family. Kaya yung mga pamilya nagkakawatak-watak, yan po ay bunga ng sumpa. Kailangan ang sumpang yan ay maputol. Sapagkat kung hindi mapuputol yan, yan po ay pasalin-salin lahi. Magugulat kayo, yung tatay-nanay nyo naghiwalay, kayo rin ngayon naghihiwalay. Ang anak nyo rin, maghihiwalay din yan. Sapagkat ang sumpa ay pasalin-salin lahi. Next is continuing financial insufficiency. Maski anong gawin nyo, at kahit gaano kalaki ang kinikita nyo, laging kapos at laging baon sa utang at hindi makabayad sa utang. Sino sa inyo ang baon sa utang? Tasa kamay. Walang makataas ng kamay, ano? Sino may utang? Tasa kamay. Ayan, purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Ngayon, nalalaman nyo na kung saan ang gagaling ang mga problema natin ito. Amen? Alamin natin bakit tayo nagkaganyan. Okay? Continuing financial insufficiency, according to verses 47 and 48, Deuteronomy chapter 28. Continuing financial insufficiency, maski anong gawin. Ano? Kahit gaano kalik ang negosyo nyo, magugulat kayo. Katapos-tapusan, iniilit na kayo kaliwa kanan. Amen? Galing ako dyan, kaya alam ko yan. Subalit pa kayo mag-alala. Sapagkat lahat na nakarinig ng mensaheng ito at hindi mag-aalinlangan at hindi magtatawa sa gwapong ito. Sinong taong ito? Tiyak yun, palalayain ni Bakit Yahweh El ganito Shaddai. naramdaman ko? Amen? At Nakapangyarihan ang sumpa. sino nakaiwan ng radyo? Bakit bukas ito? Pero kung sino man sa aking mga anak, ang nakaiwan sa radyong ito, na bukas, alam ko, ginamit siya ng Diyos para mapakinggan ko ito. Para mapakinggan ko, Lord, mga kasalanang pinagsisisihan ko. Yan ang kalagayan ko. Yan ang pagkukulang ko. Mga kasalanang pinagsisisihan ko. Patawarin mo ako, Diyos ko. Palayain mo kami ng aking mga anak sa sumpa ng aking mga kamalian. Tulungan mo akong makapagbalik loob sa iyo. Bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataong iayos ang buhay ko. Alang-alang sa aking mga anak. Alang-alang po sa dalawang nilalang na ipinagkatiwala mo sa akin. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Patawarin mo. Make me a sweet, sweet sound in your ear.
nagmamayani sa aking puso ang pananalig at tiwala na hindi kami pababayaan ni El Shaddai. Pinatawad ko na po ang aking asawa. Gayon na rin po si Oscar. Ngunit hindi ko na hinahangad na magkabalikan kami. Tungkol naman sa aking asawa, ipinaubaya ko na kay Lord ang kalagayan namin. Ang importante ngayon ay ang patuloy kong paglilingkuran si Yahweh El Shaddai at lubusan ko ng matalikuran ang magulo kong nakaraan. Amen. Your sister in Christ,